Sa isang maingay na cafe sa Ho Chi Minh, Vietnam, ang tawanan ng dalawang babae ay agaw pansin sa lahat. Marco, isang lalaking Pilipino. Lynn, wala ka na ba talagang pag-asa? Kitang-kita sa suot nilang mga damit at alahas na galing sa mga mamahaling brand, kinukutya ng dalawang babae ang kanilang kaibigan na magpapakasal sa isang Pilipino. Sa sobrang inis, biglang tumayo ang isang babae at padabog na umalis sa cafe. Ngunit makalipas ang ilang buwan, ang dalawang babaeng ito na lumipad pa patungong Pilipinas para tuyain siya ay hindi pangungutya ang nagawa, kundi pag-iyak. Ano nga ba ang nangyari? Pakinggan natin ang kanyang kwento. Ang suporta ninyo sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa aming channel. Ang pangalan ko ay Lynn. Isa akong ordinaryong 30 taong gulang na babae mula sa isang maliit na bayan sa labas ng Ho Chi Minh. Sa edad kong ito, kung ano-ano nang puna ang naririnig ko mula sa mga tao sa paligid ko. Kailan ka mag-aasawa? Wala ka pa bang napupusuan? Naging pang-araw-araw na ang mga tanong na iyan. Karamihan sa mga kaibigan ko ay maagang nag-asawa ng dayuhan. Ang pinakamagarbo sa kanila ay si Trang, na ikinasal sa isang mayamang negosyanteng Amerikano at araw-araw nagpo-post ng mga litrato ng designer bags, mamahaling alahas, at mga fine dining restaurant sa social media. Ang mga litrato niya habang bitbit ang kanyang Hermes Birkin sa isang luxury hotel sa New York ay laging dinudumugan ng mga komento ng inggit. Si Mai naman ay ikinasal sa isang Hapon na si Kenji at naninirahan sa isang tahimik at maayos na 2 palapag na bahay sa labas ng Tokyo. Madalas siyang mag-post ng mga larawan ng kanyang hardin at ng kanilang tatami room habang umiinom ng tsaa na may caption na payapang buhay. Ako, nagkaroon din naman ako ng mga kasintahan. Noong 25 ako, nakilala ko si Dimitri, isang lalaking Ruso na matangkad, blonde at may asul na mga mata parang isang bida sa pelikula. Ngunit pagkalipas ng 2 buwan, lumabas ang tunay niyang ugali. Nagiging bayolente siya kapag nakainom, laging hindi tumutupad sa usapan, at walang pakialam kahit may sakit ako. Isang beses, ilang araw akong nakahiga dahil sa matinding trangkaso, pero ang sinabi lang niya ay, "Bakit ba ang hinahina mo?" na may kasamang inis. Ang sumunod ay si David, isang lalaking taga-Europa na nilinlang ako sa matatamis niyang salita. "O, magandang Lynn, ikaw ang hiyas ng buhay ko." Araw-araw niya akong binibigyan ng bulaklak at dinadala sa mga romantikong date. Pero habang tumatagal, nalaman kong sobra siyang sumpungin. Kapag maganda ang mood, parang nasa langit kami. Pero kapag kaunting bagay lang ang ikinasama ng loob niya, ilang araw siyang hindi magpaparamdam. At higit sa lahat, makasarili siya. Laging kwento niya lang ang pinag-uusapan at ayaw pakinggan ang opinyon ko. Ang huli ay si Chen, isang negosyante mula sa Hong Kong. Mukha siyang mayaman at edukado, pero pakiramdam ko, tinitingnan niya lang ako bilang isang palamuti na magpapatingkad sa kanya. Lagi niyang sinasabi, "Ako ang bahala sa'yo," pero hindi niya kailanman pinahalagahan ang mga pangarap at iniisip ko. Dahil sa mga karanasang ito, napagod na ako. Nagsimula akong magduda kung totoo ba ang pag-ibig o isa lang itong relasyon kung saan ginagamit ng mga tao ang isa't isa. Kahit nakikita ko ang marangyang buhay ng mga kaibigan ko sa social media, napapaisip ako kung tunay ba silang masaya. Sa kabila ng perpektong itsura, may nararamdaman akong kakulangan. Kaya sa edad na 30, napagdesisyonan kong mas mabuting mag-isa na lang. Wala na akong balak makipag-date at gusto ko na lang mamuhay ng tahimik at mag-focus sa trabaho. Sa umaga, nagtatrabaho ako bilang kahera sa isang maliit na tindahan at sa gabi, nagbabasa ako ng libro o nanonood ng pelikula. Ilang buwan na ganito ang buhay ko ng isang Huwebes ng hapon, may nangyari. Gaya ng dati, pagkatapos mamili ng supply para sa isang linggo, isinakay ko ang mga pinamili sa aking motorsiklo at umuwi na. Maganda ang panahon, kaya maganda rin ang pakiramdam ko. Ang asul na langit, mga puting ulap, at ang sikat ng araw sa aking mukha ay nagpapasaya sa akin. Mga 15 minuto ang biyahe mula sa palengke papunta sa bahay. Habang dahan-dahan kong pinapatakbo ang motor at tinitingnan ang paligid, bigla akong may narinig na tumatakbo sa likuran ko. Noong una, inakala kong nagjo-jogging lang,
Pero habang papalapit ang mga yabag at humihingal na tunog, kinabahan na ako. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang lalaking may itim na buhok at mukhang taga-timog silangang Asya na humahabol sa akin. Biglang nataranta ang isip ko. Kidnapper ba siya? Magnanakaw? Kamakailan lang ay may mga balita tungkol sa mga krimen na dayuhan ang biktima. Sa takot, binilisan ko ang takbo ng motor ko. Sandali, miss, sandali lang. Narinig kong sigaw niya, pero hindi ko na inintindi. Ang nasa isip ko lang ay tumakas. Pero sa pagmamadali, hindi ko napansin ang daan. Sa pagliko sa isang kanto, nawalan ako ng balanse at sumemplang kasama ang motor ko. Ang sakit ng pagbagsak ko sa semento. Nagasgas ang tuhod at palad ko, at nagsimulang dumugo ang tuhod ko. Kumalat sa daan ang mga pinamili ko. Ang mga kamatis ay nayupi, at ang tinapay ay napunit ang balot. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na nangyari. Ang lalaking humahabol sa akin ay dali-daling lumapit. Yumuko at nagsabing, "Naku, pasensya na po, okay lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo?" Ang boses niya ay nag-aalala pero magalang. At ang sumunod niyang sinabi ang nagpaliwanag sa lahat. "Miss, yung motor ko po ang dala ninyo, kaya po ako humahabol." Nang matauhan ako at tumingin sa paligid, nakita kong may isang motor na kamukhang-kamukha ng sa akin na nakaparada malapit sa palengke. Parehong kulay, parehong brand, at pareho pa ng basket. Sa pagmamadali ko, maling motor pala ang nakuha ko. Nang maintindihan ko ang sitwasyon, namula ang mukha ko sa hiya. Isang inosenteng tao ang pinagkamalan kong kriminal at kasalanan ko kung bakit ako nasaktan. Pero siya pa ang nag-aalala. "Nako, hindi po. Ako po ang may kasalanan. Pasensya na po," sabi ko. Pero hindi niya pinansin ang paumanhin ko at mas nag-alala sa mga sugat ko. "Kailangan pong gamutin yan. May klinika o butika po ba malapit dito? Ihahatid ko po kayo." Nakakapanibago na ang isang estranghero ay ganito kamaalaga. Ibang-iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Mayroon siyang sinseridad. Dinala niya ako sa isang maliit na klinika. Habang nililinis ang sugat ko, paulit-ulit siyang humingi ng tawad at nagpumilit na bayaran ang gastos. Paglabas namin ng klinika, doon kami nagpakilala ng maayos. Ang pangalan niya ay Marco. Isa siyang IT developer mula sa Maynila na nagbabakasyon ng isang buwan sa Vietnam para maranasan ang kultura. Mula noon, araw-araw na akong binibisita ni Marco. Noong una, para daw tingnan ang sugat ko, pero kahit magaling na, patuloy pa rin siyang bumibisita. Tinutulungan niya ako sa pamimili, o di kaya'y sinasabing nagkataon lang na nagkita kami. Pero alam kong hindi iyon nagkataon. Alam niyang sinusubaybayan niya ang oras ng trabaho at pamimili ko. Pero hindi ako nainis. Sa halip, naramdaman ko ang init ng kanyang atensyon. Ibang-iba si Marco. Hindi siya madaldal, pero sa kanyang katahimikan, ramdam mo ang kanyang kabaitan. Kapag may problema ako, tahimik lang siyang nandiyan sa tabi ko. Kapag tumatawa ako, ngumingiti rin siya. At higit sa lahat, napakamaalaga niya. Kapag may dala akong mabigat, kukunin niya ito. Sa paglalakad, lagi siyang nasa gilid ng daan. Sa maliliit na bagay, ramdam ko ang kanyang pag-aalaga. Ito ang unang beses na nakakilala ako ng isang lalaking tahimik pero puno ng init. Hindi siya magarbo o mabulaklak magsalita, pero ang kanyang sinseridad ay hindi mapag-aalinlanganan. May ganito palang tao sa mundo, naisip ko. Sa paglipas ng mga araw, naging natural na ang pagsasama namin. Noong una ay may pagkailang, pero habang naglalakad kami at nagkukuwentuhan, mas nakilala ko siya. Sabi niya programmer siya, pero magaling din pala siyang magkumpuni. Isang araw, nang masira ang kadena ng bisikleta ko, bigla siyang dumating at inayos ito sa loob lang ng ilang minuto. Matalas din ang kanyang obserbasyon. Mabilis niyang nalaman ang mga gusto ko nang mapansin niyang maingat akong pumili ng prutas. Sa susunod naming pagkikita, dinalhan niya ako ng piniling mga prutas. "Paano mo nalaman?" tanong ko. Nagtanong ako sa tindera, sagot niya ng may hiya. Ang mga sandali namin ni Marco ay simple pero komportable. Naglalakad lang kami, nag-uusap o nakaupo sa parke. Ngunit ang mga ordinaryong sandaling iyon
ay napakahalaga para sa akin. Isang gabi, mas maaga siyang dumating na may dalang maliit na bouquet ng mga ligaw na bulaklak. Nakita ko sa parke, naisip ko magugustuhan mo, sabi niya. Ang simpleng regalong iyon, na puno ng puso, ay mas nakakaantig kaysa sa mga mamahaling regalo na natanggap ko noon. Pero mayroon ding pag-aalinlangan. Isang buwan lang siya dito. Kahit gaano kaganda ang nararamdaman ko, alam kong maghihiwalay din kami. Kaya minsan, sinusubukan kong dumistansya. Pero hindi sumuko si Marco. Sa halip, mas naging maalaga siya habang nirerespeto ang espasyo ko. Ang pag-unawa niyang iyon ang lalong nagpalapit sa akin. Kaya tinanggap ko na ang nararamdaman ko. Nag-enjoy kami sa mga natitirang araw. Naglalakad kami sa palengke at tinuturuan ko siya tungkol sa mga pagkain at pampalasa ng Vietnam. Natutuwa ako sa reaksyon niya sa mga bago niyang nakikita. Naging paborito naming gawain ang pag-inom ng tsaa sa parke. Ipinatikim niya sa akin ang Barako coffee na dala niya at ipinatikim ko sa kanya ang Vietnamese tea. Kahit minsan hindi kami magkaintindihan sa salita, nagkakaintindihan kami sa kilos. Ang paborito niyang pagkain ay pho. Gusto kong matutunang lutuin to para pag-uwi ko sa Pilipinas, sabi niya. Sa tuwing naririnig ko iyon, kumikirot ang puso ko. Paalala na aalis din siya. Isang gabi, dinalhan niya ako ng pagkain. Nagluto daw siya ng adobo sa tinutuluyan niya at nasobrahan. Iyon ang unang beses kong matikman, masarap at malinamnam. Pero higit sa lasa, naantig ako na may isang taong nagluto para sa akin. Nasa 30 na ako, sapat na ang edad para maging tapat sa nararamdaman ko. Ang relasyon ko kay Marco ay hindi base sa itsura o pera, kundi sa kanyang kabaitan at sinseridad. Kaya isang hapon, habang papalubog ang araw, lakas loob kong sinabi, Marco, bago ka bumalik sa Pilipinas, kung okay lang sa'yo, gusto mo bang sa akin ka na muna tumuloy? Nagulat siya pero ngumiti at tumango. Gusto ko yan, pero sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Sa sumunod na 3 linggo, nagsama kami. Inilipat niya ang kanyang mga gamit sa bahay ko. Mas nakilala ko siya. Napakalinis niya sa bahay at laging tumutulong sa gawaing bahay nang hindi inuutusan. Sa umaga, ipinagtitimpla niya ako ng kape. Nagluluto siya ng mga simpleng pagkaing Pilipino tulad ng sinangag at corned beef. Ang mga gabi namin ang pinakamahalaga. Sabay kaming kumakain, nanonood ng TV, o tahimik na nagbabasa. Bago ako matulog, inaayos niya ang kumot ko. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko, ito pala ang tunay na pag-ibig, pero alam naming hindi ito magtatagal. Habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, bumibigat ang aming mga puso. Noong araw na nag-iimpake na siya, pinanood ko ang bawat gamit niya na bumabalik sa kanyang bag at parang dinudurog ang puso ko. Bago siya umalis papuntang airport, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at sinabing, Lynn, kapag pumunta ka sa Pilipinas, tawagan mo ako. Hihintayin kita. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ko. Alam kong hindi iyon basta-basta, kundi isang tunay na pangako. Habang nasa taxi kami, hindi niya binitawan ang kamay ko. Sa departure gate, sa huli naming yakap, naamoy ko ang pamilyar na amoy ng kanyang damit. Doon ko naramdaman na bukas, mag-isa na naman ako. Walang mainit na kape, walang boses na babati sa akin sa umaga. Tumawag ka, ha? Pangako yan, paulit-ulit niyang sabi. Tumango lang ako. Hindi makapagsalita dahil sa namumuong luha, pinanood ko siyang maglakad palayo, kumakaway paminsan-minsan, hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Ang pag-uwi ay napakahirap. Ang bahay na dati ay komportable ay naging malungkot at walang laman. Sa mga sumunod na araw, wala akong ganang gumawa ng kahit ano. Ang unang umaga ang pinakamahirap, walang kapeng naghihintay sa akin. Hindi ako makapag-focus sa trabaho. Wala akong ganang kumain. Ayaw kong umuwi dahil ayaw kong harapin ang katotohanang wala na siya. Isang linggo ang lumipas at doon ko napagtanto. Mahal ko na pala siya. Hindi ito tulad ng dati. Hinahanap-hanap ko siya, ang kanyang boses, ang kanyang mga kamay, ang kanyang kabaitan, pero nasa Pilipinas na siya at nag-aalangan akong tumawag. Baka para sa kanya, isa lang akong alaala ng bakasyon. Isang hapon,
may natanggap akong email mula kay Marco. Binuksan ko ito at iisa lang ang nakasulat. Magkita tayo ulit sa Maynila. Hihintayin kita. Ang maikling mensaheng iyon na isinulat sa Tagalog at isinalin ko ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Alam kong hinahanap-hanap din niya ako. Dahil sa mensaheng iyon, nagdesisyon ako. Hindi ako pupunta sa Pilipinas dahil malungkot ako, kundi dahil naniniwala akong mapagkakatiwalaan si Marco. Pero kailangan ko munang kausapin ang pamilya at mga kaibigan ko. Nag-alala ang mga magulang ko. Pilipinas? Wala kang kakilala doon. At hindi mo alam ang salita nila. Ang mga kaibigan ko ay mas prangka. Sa dinami-dami, Pilipino pa? Anong meron sa Pilipinas? Mahirap na bansa yon. Sabi ni Trang sa telepono. Si Mai naman, mas magalang at maalaga ang mga Hapon. Hindi sila emosyonal tulad ng mga Pilipino. Hindi nyo pa nakikita ang Pilipinas. Paano nyo nasasabi yan? Sagot ko. Nakita ko kung anong klaseng tao si Marco. Alam ko kung gaano kabuti ang puso niya, pero hindi nila ako maintindihan. Ang tinitingnan lang nila ay ang mga nakikitang bagay pera, estado sa buhay. Pagkatapos ng isang linggong pag-iisip at pagpapaliwanag, buo na ang desisyon ko. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa numero o kondisyon, kundi kung sino ang kasama mo. At si Marco, kahit hindi mayaman, ay may tapat at mabuting puso. Pumunta ako sa travel agency at bumili ng tiket papuntang Pilipinas. Pagkatapos, nag-message ako kay Marco. Papunta na ako. Kailan tayo pwedeng magkita? Ang sagot niya, hihintayin kita sa airport. Nagsimula na ang paghahanda. Visa, pag-iimpake, pag-aaral ng mga basic na salitang Tagalog. Salamat po, magandang umaga. Paulit-ulit kong pinractice. Bago ako umalis, bumisita si Trang. Lin, pag-isipan mo ulit, tingnan mo ang buhay ko. Sa tingin mo makukuha mo yan sa Pilipinas? Tanong niya. Trang, hindi ako naiinggit sa mga material na bagay. Mas mahalaga sa akin ang init at pagmamahal na naramdaman ko kay Marco. Sagot ko. Sa araw ng aking pag-alis, hinatid ako ng mga magulang ko sa airport. May luha, pero luha iyon ng pananabik para sa isang bagong simula. Habang paakyat sa eroplano, tiningnan ko ang tanawin ng Vietnam. Iniiwan ko ang aking bayan, pero mas nangingibabaw ang pag-asa. Hinihintay ako ni Marco sa Pilipinas. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, talagang nagulat ako. Ang inaasahan kong magulo at luma ay isang malinis, moderno at organisadong terminal. Ang sahig ay kumikinang at ang mga staff ay napakabait. Ang Pilipinas na nasa isip ko, isang maliit at mahirap na bansa, ay biglang naglaho. Sa labas ng arrival area, nakatayo si Marco, may ngiti sa labi, nang yakapin niya ako at sabihing, "Welcome sa Pilipinas, Lin," nawala lahat ng kaba ko. May dala siyang isang simpleng buke ng bulaklak. Ang biyahe papasok ng Maynila ay isa pang sorpresa. Dinaanan namin ang Skyway at nakita ko ang mga nagtataasang gusali sa Makati at BGC. Ang mga kalsada ay maayos at ang syudad ay maliwanag at buhay kahit gabi. Dinala ako ni Marco sa isang maliit pero malinis na condo unit. Inihanda niya ang lahat para sa pagdating ko. Kinabukasan, nilibot namin ang syudad. Sumakay kami sa MRT at namangha ako sa kung paano pumipila ang mga tao. Ang mga istasyon at banyo ay malinis. Ang pinakagulat ko ay ang kabaitan ng mga Pilipino. Kapag nagtatanong ako ng direksyon, tinutulungan nila ako. May nag-aalok ng upuan sa tren. Sa isang karinderya sa Quiapo, ang tindera ay nag-alala kung masyadong maanghang para sa akin ang pagkain. "Okay lang ba sa'yo, ne? Kaya mo ba?" tanong niya. Ilang araw bago ang kasal namin, dumating ang mga kaibigan kong sina Trang at Mai, dala pa rin ang kanilang pangmamaliit. Ang kanilang unang reaksyon sa airport pa lang ay pagkamangha. Ito ba talaga ang Pilipinas? Bulong ni Trang habang tinitingnan ang modernong tanawin mula sa taxi. Si Mai, na sanay sa Japan, ay napansin ang kaayusan sa BGC. Parang hindi rin nalalayo sa Tokyo, sabi niya. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari nang bisitahin namin ang pamilya ni Marco sa kanilang bahay sa Laguna.
Sinalubong kami ng kanyang mga magulang ng may ngiti at yakap. Nagmano si Marco sa kanila. At ang hapagkainan, puno ng mga lutong bahay na pagkain, kare-kare, sinigang, adobo at lechon. Habang kumakain, biglang nasabi ni Trang, "Ang biyenan ko hindi marunong magluto. Lagi kaming kumakain sa labas pero hindi ko mapagkatiwalaan ang kalinisan ng mga restaurant sa New York." Pagkasabi niya noon, bigla siyang natahimik, na-realize ang sinabi niya. Si Mai naman, habang pinapanood si Marco, na tumutulong sa nanay niya sa kusina, ay bumulong. Mabait si Kenji, pero sobrang tahimik. Hindi ko alam kung masaya ba siya o malungkot. Doon ko nakita ang katotohanan. Sa kabila ng marangyang buhay, sila ay malungkot at nag-iisa. Nakita nila kung paano alagaan ni Marco hindi lang ako, kundi pati na ang pamilya niya at maging sila na mga bisita. Ang kasal namin ay simple pero puno ng pagmamahal. Habang isinusuot ni Marco ang singsing, sinabi niya, "Pangako, paliligayahin kita habang buhay." Nakita kong may luhang namuo sa mata ni Trang. Sa reception, may sorpresa si Marco, isang video ng mga lugar sa Vietnam na pinuntahan namin na may kasamang mensahe ng pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, nilibot namin sila sa Maynila. Mula sa tuktok ng isang gusali sa Makati, namangha sila sa lawak ng syudad. Sa Intramuros, nalaman nila ang mayamang kasaysayan ng bansa, ngunit habang mas nakikita nila ang ganda ng Pilipinas at ang kaligayahan ko, mas lumalalim ang lungkot sa kanilang mga mata. Isang gabi, habang nakatingin kami sa Manila Bay, hindi na napigilan ni Trang. "Sa totoo lang, gusto ko nang makipaghiwalay," sabi niya habang umiiyak. "Pera lang ang meron kami, araw-araw, para akong invisible sa bahay namin. Ang pera pala, hindi nakakabili ng kaligayahan." Si Mai ay sumang-ayon. "Ang asawa ko, parang walang emosyon. Mas nakakatakot yun kaysa sa galit. Hindi ko alam kung masaya ba siyang kasama ako." Habang nag-uusap kami, lumapit si Marco at tahimik na inabutan sila ng mainit na salabat. "Baka nilalamig na kayo," sabi niya. Sa simpleng gesto na iyon, sabay silang napayuko. Ang simpleng pag-aalaga na iyon ang bagay na hinahanap-hanap nila sa kanilang mga asawa. Bago sila umuwi, niyakap ako ni Trang. "Patawarin mo ako, Lin. Minaliit kita. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ka kaswerte sa taong nakilala mo." Si Mai naman ay yumuko kay Marco. "Marco, alagaan mo si Lin. Isang pambihirang tao ka." Nang ihatid namin sila sa airport, ibang-iba na sila. Wala na ang ere ng kayabangan, napalitan ito ng inggit at pagsisisi. Pagkaalis nila, kumalat ang balita sa Vietnam. Si Lin daw, parang prinsesa ang buhay sa Pilipinas. Ang mga lalaking Pilipino daw ay napakabait at maalaga. Biglang dumami ang mga mensahe sa akin mula sa mga dating kaibigan. "Lin, ipakilala mo naman kami sa kaibigan ni Marco." Biglang naging ideal man ang mga Pilipino sa aming lugar. Ngumingiti na lang ako. Hindi lahat ng Pilipino ay tulad ni Marco. Ang mahalaga ay hindi ang nasyonalidad, kundi ang puso ng isang tao. Si Marco ay espesyal hindi dahil siya ay Pilipino, kundi dahil siya si Marco isang taong may tapat at mabuting kalooban. At sa araw na ito, habang kumakain ako ng mainit na sinigang na niluto niya, ninamnam ko ang simpleng kaligayahang ito. Hindi man magarbo, pero puno ng tunay na pag-ibig at pag-aaruga. Masasabi kong ngayon, masayang-masaya ako sa buhay ko. Dahil sa wakas, nalaman ko kung ano ang tunay na kaligayahan at pag-ibig. Wakas ng kwento.